Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, sa pagdinig ng Kamara, siyempre pinag-uusapan na ang mga budget ng iba't ibang mga departamento at ahensya. Ngayon nasalang yung COA, yung Commission on Audit. Siyempre humarap sa pagdinig ng Kamara para sa kanilang budget yung chairman, si Gamalier Cordoba. Si ACT Teachers Party List na Tenyo, Congressman Tenyo, ginisa si COA Chairman Cordoba at ang kanyang naging paksa, yung commissioner ng COA, ng Commission on Audit, si Mario Lipana, na ang asawa, si Marilo Lipana, ay may-ari ng Olympus Builders Construction na may mga kontrata ng flood control at mga kalsada, road projects na umaabot ng 500 million. So sabi ni Congressman Tinio, Chairman, COA Chairman Cordoba, hindi ba conflict of interest yan? Hindi ba bawal yan sa Constitution? Wala. Hindi na idepensa ni Cordoba. Wala. Paano mo nga naman ididepensa yun? Alam nyo kung ano na lang nasabi ni Cordoba? Ang hindi lang maganda sa mga sagot niya, sa tingin ninyo hindi niya nalabag ang mga batas, ang konstitusyon na nagbabawal sa ganyan, conflict of interest. Sa tingin ninyo, ang problema, ang sagot ni Cordoba, it seems. It seems. Ang ibig sabihin ng it seems, sa tingin niya. Sa tingin mo lang, hindi sa tingin mo lang, talagang nilabag niya. Tinanong pa si Cordoba, sa tingin mo may nalabag na Sabi niya, it seems. At ang sabi niya ni Cordoba, yung chairman ng COA, pwedeng nakalabag daw kung nakikialam ito sa mga kontrata. Hindi kung nakikialam. Hindi sinabi doon na kung nakikialam sa kontrata. Bawal. Conflict of interest. Kasi madali mo lang sabihin, hindi naman ako nakialam sa kontrata eh. Hindi. Ang nakalagay sa Constitution at ang nakalagay sa batas, bawal sa isang opisyal ng gobyerno na yung kanyang pamilya, o siya ay may interest, siya mismo. O ngayon, pwede niya bang sabihin na, wala naman akong interest diyan sa mga kontrata ng gobyerno? Paano mo nasabing wala kang interest? Yung asawa mo, kontraktor. At ano ang trabaho ng COA? Ay di syempre, busisiin, i-audit yung mga projects ng DPWH, tapos COA commissioner ka, napakataas ng pwesto mo, tapos yung asawa mo, contractor sa DPWH, at hindi small-time na contractor. 500 million nga ang nakuhang kontrata sa isang flood control projects. Ito yung itong si Marilo Lipana, asawa ni Mario Lipana na commissioner ng COA, ito yung first nominee ng vendors party list ni Diwata, kung maalala nyo. Mabuti na lang, hindi nanalo. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, wala. Nahirapan si Mario Lipana, ay si COA Chairman Cordoba na idepensa. Indefensible naman talaga yun. Ang hirap mong idepensa yun. Malaking insulto yun sa kanya. Kasi dapat naman siya, COA Chairman, ini-enforce niya yan. Ini-enforce niya yan. Kasi COA ikaw yung inaasahan na magpapatupad ng batas. Check and balance. I-check mo. I-audit mo ang mga proyekto ng gobyerno katulad ng DPWH. Tapos asawa mo, kontraktor. Kahit anong sabi ni COA Chairman Cordoba na yung commissioner niya, pwede daw na mababiolate ang konstitusyon at ang batas kung nakikialam ito sa proyekto. Kahit hindi nakikialam, hindi sinabing ganun. Ang sinabi sa batas, hindi pwedeng mayroon kang interest directly or indirectly. Wag niyang sabihin walang interest si Commissioner Lipana ng COA doon sa negosyo ng asawa niya. Asawa niya yon. Ibig sabihin wala siyang interest doon. Napakaano naman yan. Pero po kayong commissioner, ang asawa niya ay may mga malinaw na kontrata at ongoing projects pa nga. Again, yung tanong po,
Meron ba o walang conflict of interest ang inyong commissioner sa sitwasyong ito? Actually, nabanggit ko nga po kanina, Your Honors, para po sa akin, personally, there's a potential conflict of interest. Bakit po potential conflict of interest? Pagka po siya ay nakialam dun sa mga auditor sa baba na gumagawa ng kanilang trabaho, that's a potential conflict That's of a interest. potential conflict of pag makialam. Okay. Pero is there a violation of the Constitution sa ganitong sitwasyon? Sa pagtingin ko po, medyo meron po. Medyo meron. Okay, nakalagay po kasi sa Constitution, Article 9, Section 2, no member of a constitutional commission shall, during his tenure, hold any other office or employment. Neither shall he engage in the practice of any profession or in the active management or control of any business which in any way be affected by the functions of his office. Nor shall he be financially interested, ito na yung importante part, nor shall he be financially interested directly or indirectly in any contract with or in any franchise or privilege granted by the government. Okay. So doon po tayo. Obviously, Constitutional Commissioner, si Mr. Lipana, meron po ba siyang financial interest sa kontrata ng kanyang, mga kontrata ng kanyang asawa? Bilang pong kanyang asawa, then meron po siyang financial interest. Meron po. Kasi nga, kahit po sa SALN, di ba, pag nag-accomplish tayo, kailangang i-declare. No? Pati yung, kahit hindi kasama sa gobyerno yung asawa mo, kailangang i-declare yung mga kayamanan. Tama po ba? At kinikita ng asawa. Tama po. Opo. At kahit, kailangan din i-declare kung meron ng dealings with the government. Tama po ba? Actually, ang nakalagay po doon is yung po mga corporations owned by, sa SALN po, nakalagay mga corporations owned by the family where they have relationships. By the family. So, dapat nakalagay yon sa SALN. Tama Yes, po ba? yes, sir. Pero malinaw na pinagbabawal ng konstitusyon. Tama po ba? Seems like that, Your Honor. Seems like that. Seems like that. O sige, hanggang seems like that na lang tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.